Kumusta? Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman na-i-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi we've been dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doctor kasi nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ng sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord. Believable Stories. Kwento at tagumpay. Inspirasyon Sa bawat kwento. Believable Stories. Mga pangga, sa programang ito walang format ang success. Walang formula, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes, mapapakinggan na ang kwento ng inspirasyon mula sa MX3. Dito ako, Believe. Simula at pangarap. Isang cancer survivor at kasalukuyang sales executive na tumatayo na single mom sa kanyang 21 taong gulang na anak. Pagsubok at
pagbangon. Bago pa man niya makilala ng tunay ang Diyos, namuhay siya sa isang makamundong pamumuhay. Pag-inom, pakikisama, at pagtutok sa mga bagay na makamundo. Para sa kanya noon, sapat na ang magbigay ng pera sa pamilya at mag-enjoy sa buhay. Sa kabila ng mga problema, ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang kanyang anak. Sa karanasang ito, naranasan niya ang tunay na himala ng Panginoon. Ang pagkakaiba ng pansamantalang saya at ng walang hanggang kagalakan. Gabay at pundasyon. Mula noon, nagbago ang kanyang pananaw. Natutunan niyang mahalin ang kanyang pamilya, tanggihan ang makamundong pamumuhay, at higit sa lahat, mahalin ang Diyos. Hindi man perpekto, nanatili siyang mulat sa kanyang pagkukulang at araw-araw ay nagsisikap na maging mas mabuting tao sa gabay ng Panginoon. Sandigang banal na salita. Romans 8:18. The pain that you've been feeling can't compare to the joy that is coming. Mga pangga, sa hirap at sala, nagbago dahil sa biyaya. Makasama natin ngayon si Miss Jackie Dulog. Maganda, welcome to the show. Hello Miss po. Jackie. Hello po. Hi. Kamusta po kayo? Mabuting-mabuti po. At I'm so happy I'm here. Yes, at napaka-masayahing tao talaga ni Miss Oo, Jackie. ang dami na nga nating kwentuhan off-air eh. Mauubos na yung kwento niya eh. No? Huwag ka mag-alala, ang dami niyan. Ayan. Gusto namin yan. baon. Kayo po ay galing pa ng Marikina kasi napag-usapan na natin. Correct. Laking Marikina po ba kayo? O may probinsya hindi kayo? po. Alam mo, laking Tondo ko. I'm a Tondo girl. Nako, kaya pala. Tondo girl, matapang yan. Talaga. Palaban. Doon ako pinanganak hanggang nung ako'y nagbuntis, saka ako lumipat sa Marikina. Bakit ka mo? Siyempre, tago ako. Okay. Kasi hindi ako kasal. Isa akong nabuntis po ako. Pero may mahabang kwento kung bakit ako nabuntis. So wala po kayong province? Diyan lang talaga kayo sa... Wala. Ang mami ko po ay taga Bulacan. Pero kami ay talagang taga Tondo. Lumaki po sa Tondo. Yes. Kamusta naman po ang family niyo noon? Alam mo, taga-Tondo kami, pero hindi kami dun sa, pag sinasabi kasing Tondo, yung magulo, yung may mga sapakan. Pag fiesta, lalo na may mga rambulan. Oo, may mga rambol. Ay, actually, nandun naman kami sa medyo magarang lugar sa ng Tondo. Tondo. Yes. So, maayos ang buhay namin. We have a house. Maayos ang magulang ko, ang tatay ko who passed away. Both of them actually. Pero pareho po silang walang trabaho ang mom ko, pero ang dad ko is a businessman. So, medyo nakakaangat-angat kami sa buhay at that time. Kamusta naman po yung pagpapalaki sa inyo? Ay, maayos na maayos. Stricto ba? Ang mom ko. Kaya nga tumakas si Tita Jackie eh. Mahuhuli na natin. Kasi ibig sabihin natatakot siya. Hindi, actually. Ako, you wouldn't believe, I got pregnant when I was 35 na. So, dahil mahaba, dahil nga, tama ka, dahil yung natatakot, kasi yung mga ate ko, ay maagang nagsipag-asawa. Kasi during 1980s, ang uso, magtapos ng kolehiyo, tapos mag-asawa. Mag-asawa na agad. Totoo yan. Noong 1980s, parang yan yung trend. Tatapusin mo, magre-review ka kung CPA, katulad ng ate ko. Tapos, ay may makikilala at mag-aasawa. So ako, nakita ko yun, ayoko yun. Kasi nakita kong parang ang babata ng ate ko ay nag-aalaga ng mga anak. Ay sabi ko, babaguhin ko ang buhay ko. So ang ginawa ko talaga. Pinatagal nyo. Pinatagal talaga. Kaya 35. At wala akong balak. Actually, I'll be honest with you, ayoko magkaanak. Kasi okay lang ako na may mga pamangkin eh. And I love them dearly. Actually, talaga I love. Sabi ko nga, at lagi kong binabanggit to, atching lang ang difference sa mga pamangkin ko sa anak ko. Kasi ganun ang pagmamahal ko sa kanila. Grabe yung atching lang. Kasi mahal ko sila eh. Oo, so pareho talagang lang. Sadyang mahal. Kung mahal at mahal ay mahal. It so happened lang, kasi nga, I was diagnosed with a reproductive challenge nung ako'y dalaga. Ako'y retroverted na matres, merong myoma, kakaiba, basta. Endometriosis. So talagang parang na-diagnose ako 92% infertile. Sabi ko, wow, jackpot! Bakit? Aba!
Hindi ako magko-contraceptive. Yes, oo. Kasi alam mo na yan, Kara. All the way to friend. Mabilisan talaga to. Oo nga. Talaga, ang gusto ko talaga sa buhay, Daddy, at kung makikita nyo sa summary na binigay ko, ang gusto ko lang sa buhay ay mag-inom at manlalaki. Pero ano po, paano niyo po masasabi na gaano ka-stricto ang magulang ninyo? Ay, ang hindi naman nanay niyo? strictong ang mom ko. It's my mom. Kaya lang gusto lang ng mom ko kasi kapag alas 5 ng hapon, kailangan nasa tabi ka na ng kusina kahit meron kaming mga yaya nung time na yon para makita niya na magluluto siya. So, kailangan matuto ka. So, ang paggayat ng patatas para sa menudo ay iba sa afritada. Ay. So, pag nagkamali ka, tapos ka. Paano tapos mo? Papaluin ka? Ay, oo. Grabe. Kayo, eto nga, lagi kakakwento ko lang kasi araw-araw kami nagdadasal ng mga kapatid ko. So, araw-araw napagkakwentuhan namin na hindi na natapos ang kwentuhan namin. Sabi ko, ang galing ng Diyos eh. Pero yung araw-araw kami magkakausap ng mga kapatid ko, pero hindi kami nauubusan ng kwento. At ang kwento namin, biruin mo, nung bata kami, 80s, ang Nescafe, ay sorry, membro. Pero, dito naman si Madam. Sorry, Tita Lids. Ay, may libreng baso nun. Oo. Diba? Pero yun, pag nabasag mo, tapos ka. Kurot ka. Sabi ko, ganun kaigpit ang mami ko. Kasi sa kanya, everything is precious. So, wag nating sinasayang. Kapag kunyari, nasa hapagkainan, kasi 8 kami, kasama yung magulang ko, kasi 6 kami. Pag natapon mo yung baso mo na may tubig, lagot ka ulit. Natabig, no? Oo, lagot ka ulit. Talaga? Grabe palang disiplina. Hindi kasi mahigpit ang mga magulang dati. Tsaka totoo naman, iba kasi totoo noon yan. eh. Iba yan, talaga Disiplinado. yan. Disiplinado talaga. Alam mo, dapat makita to ng mga Gen Z Gen Z. ngayon. Kasi, during that time, wala pang cellphone. Hindi pa ganun ka, Wala. Pero very open naman ang mom ko. So, lahat kami nakakalaro naman kami sa labas. Pero pagdating ng 5, kailangan nasa loob ka ng bahay. So, yung mga ate ko rin, I think, kaya sila nagsipag-asawahan ng maaga, para makapagtakas na. Makabukod na. Pero nabanggit niyo po na 35 po kayo nagkaanak, no? So, ilang taon po kayo na in love? Ay, you wouldn't believe. Hindi yata ako na in love kahit kailan. Talaga? Alam mo kung saan ako na in love? Saan po? Sa anak ko. Kasi when I have Bea, her name is Bea. Opo. I know the difference between happiness and joy. So, pero syempre medyo may pagka-OA to. Sige, na-in love ako, pero hindi siya sa tamang tao. Kasi meron siyang asawa. So, nagkaroon ako ng love affair na nagkaroon ng hindi maganda. Pero marami kasi hindi, kaya nga sabi ko sa iyo, I have several, kasi hanap ako ng hanap eh. May hinahanap ako eh. Hindi nyo mahanap-hanap. Ano ba yung hinahanap nyo? Kaya ang dami kong boyfriend. Ang ganda ko. Siyempre lang, haba na. Ang ganda ko. Ang dami ko talaga. I do have mga walang title, pero kaulayaw ko sa gabi. May mga ganun ako. Kumbaga, ayokong sabihin yung salitang fubu, pero yun. Okay. So, may mga ganon. Kasi nga, may hinahanap ako eh. I don't know kung ano tong hinahanap ko. I'm happy with my family, with my friends, pero there is something that missing. I'm There's something missing. Hindi ka tumitingin. Gwapo dapat. Oo naman, syempre. Meron naman. Surang to. Puro pogi ang nagiging jowa. Pero, but the fact is, I'm really looking for something. So sabi ko, ano kaya to? So hanap ako ng hanap. And you know what? I think the father of my daughter, isa lang anak ko is the one na binigay ng Diyos sa akin. Kasi at that time, di ba masyado kung worldly. Napaka-wild ko. At nung nanganak pa ako, nagpa-flower arrange ako. Tama ba yun? Alam nyo ba yun? Ano po yun? Sorry. Sinabi ko. Okay. Alam mo ko. Kala ko kung ano yun. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi magiging worldly pa rin ako after eh. Kasi feeling ko, ibabalik ko yung makamundo kong katawan. Ginagawa. Oo, kasi that's what I like. I really like it. I like going out. I like drinking. I like smoking. So, mahilig po kayo pumarty din nun talaga? Sobra. Anong sinabi ng faces nun? Pero ilang taon kayo natutong mag-party-party? Naku, nung nasa ahensya na ako, I was 23 at that time. Nasa advertising agency kasi. So, I was the secretary of the creative. So, imaginein mo yung mga kasamahan ko. So, puro inom yan. And I like it. I really like it. Na-enjoy niyo po talaga. Totoo. At saka, I really had fun. At I like it. Ganong style ang gusto ko eh. Kasi, parang feeling ko nga,
that's where I am. Palagay ko nga kung hindi ako binigyan ng anak, baka at 56, ganun pa rin Tuloy-tuloy ang pa rin. ginagawa ko. So parang yun yung breaker, ika nga. Pero alam mo, ang Diyos, iba siyang kumilos. So ang sabi niya, ay sandali, parang masyado ng world itong batang to. Kahit infertile ka, bibigyan kita ng anak, boom. So nagulat po kayo nun kasi ang pagkakaalam nyo, hindi ako pwede magkaanak. Paano nangyari to? Hindi talaga. Tapos isang araw, regular ako Isang araw, may spotting naman. Sabi ko, nako, ito na naman to kasumpa-sumpa ako. Kasi nga may endometriosis ako. So talaga the cramps is really crazy. So sobrang sakit. Tapos the following day, nawala. Sabi ko, ay, nawala. And never nagkaganon yan. Tapos sabi sa akin ng friend ko, ay Jack, parang buntis ka. Ha? Paano naman ako mabubuntis? Imposible yan. Dali na. Wala pa akong pera nun. Sabing ganun sa akin, sige na akong bibili ng PT mo. Ha? Kasi parang excited silang mabuntis ako. Hindi ko alam kung bakit. Samantalang ako, nagyoyosi pa ako, no? Sige. Pag the following day, mag-PT ako and all. At ayun na nga. Hala, nag-positive. Shock na shock mo kayo nun. Sandali, kunyari, hindi ko alam. Higi ng higi. Hipak ng hipak hanggang 3 buwan. Kasi denial ako Sabi ko, Uminom pa kayo nun? Hindi ko na maalala. Pero baka. Pero hindi, palagay ko, baka nilaylo ko ng konti. Pero ng konti, pero meron pa rin. Meron pa rin yan. Hindi pa rin natigil. Pero hipak-hipak. Kasi nga, ang feeling ko, parang hindi naman totoo. Kasi imposible, I don't believe so. But then again, when I had my totoong check-up na, kasi hindi na nga ako nagka-period. So totoo na nga. So sabi ko, oh my God, I have to say no to Yossi. It's my favorite thing to do. Iwas na. Tinanggal ko na. Tapos sabi ko, ganun, kakainis naman, masisira katawang ko. Parang, puhunan ko nga to friend. Pakaliit ng bewang ko't malaking balakang. So sabi ko, ano ba to? Wala akong magagawa. Ganun na nga. Tapos sabi ko nga, yung kanina, flower arrange ako kasi sabi ko, babalik ako sa dating buhay ko dahil gusto ko yun. At saka may mami naman ako magbabantay ng anak ko. But then again, nung nasa ospital na ako, that's it. So since 2003 until now, virgin po ako. Opo. Revelation. So nasayang po ang additional fee ko kay Doktora din. Kasi po, binago ko ng Diyos. Doon ka na nag-start magbago po. Sa paanong pamamaraan na pagbabago? Umuwias ka na mag-yosi, mag-inom? Ay, hindi. Nandun pa rin yung yosi. Pero ini-request ko, Lord, tanggalin mo sana to. Pero hindi nawawala. Tapos nagiinom ako. Ang yung inom ko is because of the job. Kasi yung job ko, sales ako So kailangan with lalabas ka with Makibagay. Pero alam mo yung inom na nakakauwi kang matino. Kasi dati, sa sikat ng wasak na wasak. Nasa kahabaan ng Rojas Boulevard ako, habang ang aking sasakyan nun ay Volkswagen na walang aircon, nagigising ako dahil may mainit. Kasi yung araw pala. Tinanghali na ako ng pag-stay sa Rojas Boulevard. So, the thing is, right now, medyo naglaylo ko noon nung mga time na nandyan yung beya ko kasi sabi ko, baka kailangan na akong magtinok. Plus, yung kasama sa pagtinukong yun is, bakit parang mahal ko na yung mga pamilya ko? Mahal ko yung mga pamangking ko, pero ngayon, iba na yung pagmamahal ko sa kanila. Samantalang dati, basta magbibigay lang ako ng Meralco, that's it. Wala na. Pero ngayon, parang nilagay ko pa nga sa sarili kong, ginawa kong obligasyon na tutulong ako sa pamilya ko. Kahit hindi hinihingi yung tulong pero parang ginawa kong obligasyon na i-give back kasi yung pagmamahal din sa akin ng mga kapatid ko, ganun na lang. Dahil alam din ng single mama ko lalo na yung ate ko who passed away. And she's my dear, dear, dear ate. She passed away with pancreas cancer. I'd like to correct you kanina. Sabi mo yung survivor. I'm a warrior. Kasi until now, meron pa rin ako. Nakikipaglaban pa rin ako. Until now, I'm still drinking chemo medicine. So, oral na lang. Okay. At saka meron din akong, ano ang tawag doon? Yung receptor ng aking estrogen. So, I'm still there.
we're fighting for it. Okay naman. Ayun na yung mga pabed. Background music. Ito na naman eh. Gusto yata magpaiyak eh. Pero right now, so, lumalaban tayo. I was diagnosed nung 2023 November. Bago pa lang. Bago. Kasi ano lang yan you wouldn't believe. Kasi yearly naman kami may executive check-up. So, nung 2022, ang mammogram ko, it says BIRAD 2. Ang ibig sabihin nun, may cyst ka lang. So, aalagaan lang yun and titignan. So, nung yearly yon, so nung 2023, wala akong nararamdaman wala akong nakakapa, nothing. Mahilig akong kumapakapa kasi nga nasa lahi namin yan. Kasi aside for my ate, my other ate also had it. And dalawa yung sa isang ate ko, isang thyroid, isang uteral. So talagang grabe yun. Oo, tapos isang ate ko parang nagkaroon ng pre-cancer nodes. So sa akin, sa totoong buhay, nung binigyan ako ng cancer ng Diyos, hindi naman ako nagulat. It's I think I'm waiting na lang nga Pero dumating ka ba sa punto na nagkaroon ka ng depression? Ay, hindi. Diyan ka matutuwa sa galing ng Diyos. Hindi ako nagkaroon ng depression. Paano niyo po tinanggap yung may sakit kayong cancer? Actually, there is no fear pa nga Alam mo, nakakatuwa talaga Napakagaling talaga ng Diyos Kasi prior to the cancer, inihanda yata ako ng Diyos. Kasi nakilala ko ang mga tamang tao. When I say nakilala ko yung mga mga tamang tao, nakilala ko, itong mga taga-MX3, itong grupo namin ng NSSG namin, na lagi kami nagba-Bible study, lagi kami nag-uusap. Right now, meron kaming daily devotion, hindi man araw-araw, pero lagi siyang bukas para mag-usap kami at pag-usapan namin ng mga salita ng Diyos. So, nung nagkaroon ako ng cancer, ang sabi ko is actually, buy one take one ba ang tawag ko doon? Basta meron akong sinabi. Ang sabi ko, win-win pala. Win-win situation yung cancer. Pag nategibam ako, diretso ako sa Diyos. Alam ko yan. Diretso ako at nakakapagsilbi ako sa Kanya ng diretso. Pag binuhay naman niya ako, hahaba pa ang aking pagsisilbi sa Kanya dito sa earth. So sabi ko, pag ikaw'y binigyan ng sakit, you have to accept it. At walang yung depression. Hindi. O Doc, anong gagawin natin? O Doc, ano po ba ang dapat na solusyon? O Doc, ganito. Tapos bibigyan ka. At sinabi sa akin ng aming mga mentor doon sa aming grupo, ipagdasal mo ang lahat ng tao. Ipagdasal mo ang nurse na titingin sa'yo. Ipagdasal mo kung sino ang tamang doktor na ibibigay sa'yo. Ipagdasal mo kung sino ang mag-o-opera sa'yo. Alam mo, napakagaling ng Diyos. Lahat ng mga nakasama ko at until now na nakakasama ko ay mahuhusay. Ay talaga naman, lalo na yung mga nurses ko until now. Paano naman, how about yung daughter mo? Paano mo in-explain? Siyempre, ito. Paano niya tinanggap? Paano tinanggap? At siyempre, may iyakan moment yan. Kasi siyempre, ang unang naisip ng anak ko, oh my God, matitegi ba ang mami ko? So, naiyak lang. Pero in-explain ko sa kanya, anak, don't worry. Lalaban tayo all the way because the Lord will always be the one to provide for us. At hindi mahal Ay, hindi mura pala. Kaya pala maraming natitegibam sa cancer. Napakamahal. Yes, totoo. Opo. Isa pa. Diyos ko po talaga naman. But the Lord really provides. I'm telling you, the provision of the Lord. Kasi yun ang una kong naisip Paano kaya? Paano ko ito may tatawid? I mean, hindi naman ako mahirap, pero hindi ako mayaman. So, pang mayaman to. So, magkano to? Sinabi sa akin ng doktor ko, per session ko, 220. 6 yun Tapos, o-operahan ka. Tapos, may radiotherapy. Imo-monitor pa yan. Correct. At, pagkatapos ng operation ko, ay meron pang nakita. At positive pa ako Yung lymph nodes na kinuha sa akin, nag-positive na may cancer pa. Ibig sabihin, may buhangin, may natira. So, kailangan akong i-chemo ulit. Another 220 times 14. Oo. Aba, Lord, talaga naman parang kakaiba ka, but the Lord really provides. I don't know. And even right now, I don't know paano kung nabuo. Paano niya naitawid, di ba? Pero never ka bang, syempre, di ba, nagtampo sa ating Panginoon na, Hindi bakit at ito? all. Kasi tinanggap niya ng buong buo. Actually, alam mo, yung iba yung sinasabi nila, ang sabing ganun, magtatanong ka kung bakit ako. Ganyan. Kadalasan po kadalasan. Bakit? Pero baka ibalik sa'yo ng Diyos bakit hindi ikaw? So, ang ibig sabihin, you're not that special.
So you cannot question the Lord kung paano niya ibibigay ang challenges sa buhay mo. Kasi hindi ka special. Napakadami natin eh. So hindi pwedeng sabihin na bakit hindi ikaw. So everyone can, and it's up to you kung paano mo tatanggapin at kung paano mo ilalaban yung buhay na yan at paano tatanggapin na may cancer ka nga. And right now, I'm really, sabi nga nila, alam mo Mama Jack, parang hindi ka naman may cancer. Actually, simula, kasi nakalbo ko eh. So, nakalbo ko, hindi na ako nagpakulay ng buhok. Bahala na kung ano na itsura, ayan na. Sabi nga nila, Mama Jack, nagmukha ka nga CEO. Kasi nga parang ang social daw. Sabi ko, ay talaga ba? Ay gusto ko yan. So, talagang I really accept it. And it's a challenge na binigay ng Diyos sa akin. So, I have to accept it. So, there is no depression. There is no lungkot. Nalungkot lang ako nung panahon na nagsa-side effect yung chemo kasi hindi mo nga siya iwi-wish sa kalaban mo sa kaaway mo. Kasi hindi mo alam kailan nagsimula at nagtapos ang sakit. Parang pagkatapos ng infusion, hindi naman masakit yung infusion Yung after effect, after 2 days, hindi mo alam kung merong 30 taong gustong sumubunot sa'yo. At parang may 30 taong gustong kumuha ng mga kuko mo sa baba. So talagang it's really painful. At saka hindi ka na makatayo because you're so fatigued. So that's why I owe it a lot to my daughter. Kasi paghugas nga ng aking ang anak ko ang gumawa. Dahil hindi ko kaya. Plus, I adore my ates. My ates who was with me nung operation. And my other ate naman who's always making sure na meron akong kakainin. Kasi hindi ko kayang magluto And mga pamangking ko na nagdadala at sa akin, nagdadalaw. So talagang, it's a team effort. Kaya yung mga nagdadaan sa ganito, ang totoong hindi financial ang talagang kailangan mo. It's the support of your family. Yes. Paano tatanggapin tong sakit na to? Because tong sakit na to, hindi lang ako ang meron. Buong pamilya meron. So, ramdam nila yung pain ko. So, awang-awa sila. Sabi, lalo na isang pamangkin ko, tita, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, don't worry, darling. Temporary lang to. Don't worry. I'll be good later on. Don't worry. Kasi, I'd like to assure them. Siyempre, natatakot sila Kasi pwede kang mamatay talaga. At nakakatakot naman talaga. Pero dahil bakbak ka ng salita ng Diyos, hindi ka matatakot. I-accept mo talaga. At sabi ko nga sa iyo, yung win-win situation. Mamatay ka, maglilingkod ka sa Diyos ng personal, hindi ka mamamatay, maglilingkod ka habang nandito ka. So, it's really a good thing. So, very important din talaga yung kung paano tayo mag-isip no? Para mapalakas yung sarili natin. Pero, during those times po na ang dami yung challenges financially, tapos emotionally, syempre, minsan, meron yan. May lungkot din naman. Tapos physically, sobrang sakit. Dumating po ba sa time na, hindi ko na kaya, parang ayoko na? Hindi pa rin. Wala pa rin pagsuko? Never dumating na, susuko ka na. Wala talaga. Ano nagpapalakas sa'yo? Ang Diyos. Number 1 talaga ang Diyos. Talagang at saka yung anak ko. Malaking bagay yung anak ko kasi yung anak ko ay ibinigay ng Diyos. Alam ko na galing sa Diyos. Kasi alam niya na kailangan na akong magtino, kailangan na akong magkaroon ng focus sa buhay, kailangan magkaroon ako ng direksyon sa buhay. So binigay niya yung anak ko. At totoo naman, right after my daughter came, ay parang gumaganda ang buhay ko. Ay parang dating ako'y ganito lang ang trabaho at ganito ang sweldo, ay parang pataas ako ng pataas. So sabi ko, ay talagang may dalang swerte itong anak ko. And before you know it, nakakapunta na ako sa mga lugar na hindi ko naman napupuntahan. At nakakilala ko yung mga taong makakabigay sa akin ng tulong na pang-pinansyal para masolusyonan ko itong sakit ko. So talagang it's really the work of God. It's really the work of God. Kasi kung wala ang Diyos, hindi ko alam. Kaya alam mo, yung mga warrior natin, mga kapatid dyan, alam mo, humingi ka lang ng tulong sa Diyos, everything will fall into places. Kahit ako, hindi ko alam paano nangyari. Correct. Itong kausap niyong to, 4 million worth. Tama. Diba? Pero, dahil binigay ako sa mga tao para humingi ng tulong, DSWD. Merong taong tumutulong sa akin para pumila. Hindi ko kaya
Meron ding taong binigay sa akin para pumila sa PCSO. So yung mga yon kasama yan sa prayers din ninyo, na hiniling ninyo, na ibigay sa inyo. Ibigay sa akin. Even yung pagpunta kay Mayor para humingi din ng tulong kay Mayor natin. So meron yan. Even doon sa City Hall ng Marikina, may binigay din yan sa akin. So talagang lahat yan, kaya nabuo. Kaya lahat yan bigay ng Diyos. Palagay ko Planado. Planado. Masyado siyang naka by bullet. Kaya susunod ka lang. At saka alam mo talagang kailangan lang, lagi kang iisipin mo. Alam mo, hindi ako perfect Hindi talaga at all. I'm still in flesh. Yung mga kapatid ko nga, natutuwa ako dahil pinagtsatsagaan ang aking kabalditahan. Kasi nagmamaldita talaga ako sa mga kapatid ko Pero yung mga kapatid ko nakakatuwa. Sadyang mahal ako. Kasi bunso akong babae. So palagay ko, kaya siguro nila ako pinagtsatsagaan dahil bunso ako. Kaya pinagtitiisan yung aking kamalditahan. Pero I'm still in flesh. Kaya ako nagkakaroon ng kasalanan. Pero the awareness of the wrongdoings is there. Lalo na sa pagdadrive. Ano ba ang pinaka-nakakainis? Ang tawag ko nga dyan sa mga nagmumotor, lamok. Bakit po? Napakadami nila Tapos kumakasingit. Dikit-dikit. Oo. Dati binababaan ko pa yan. Anong gusto mong mangyari? Ganun. Palaban. Ganun talaga palaban. Pero dahil, syempre, may alam na kayo. Pero dahil alam mo na ang compassion, alam mo na yung pagiging sa Diyos. Nag-iiba na rin. Nag-iiba. At saka wala nang pagbukas ng pintuan. Lagi na lang ganyan. Ay, kung gusto mong sumingit, bahala ka na. So malaki po talaga yung changes mula noong yung dating kayo sa ngayon na kayo. Lalo na dumating yung anak niya. Ano ba tawag doon? 180 degrees ba? 360 yata 360. Ibang-iba talaga. Kahit yung mga kaibigan ko, alam naman nilang nakikita nila yung changes. Even the manner of paano ako magsalita. Kasi ngayon, merong mga injection of the Word of God. Yes. At saka hindi na ako nahihiya. Alam mo, kahit na nandun ako sa bangko, kunyari, magdi-deposit ako or mag-withdraw, nai-inject ko ng mga salita ng Diyos. So, yun ang gusto ng Diyos discipleship. So, you spread His Word. Spread the good news. Yes. So, nung time po na malayo pa po kayo sa Diyos, nung time nung sinasabi nyo na party-party kayo, worldling mundo, ano po yung mga bagay noon na akala nyo, ito yung happiness, pero na-realize nyo yun, hindi pala yun yung happiness, iba pala yung happiness ngayon? Ay, oo. Sex. So, very Frank. Direct tayo. So, noong time na yun, feeling nyo, ito na yung pagpapasaya sa akin, okay na ako. Kasi, you're being wanted. Apo. Kasi may gusto sa'yo yung tao. Ang nangyayari nga pag alam kong may gusto sa akin, ay gusto na rin kita. Kasi nga worldly ka Kasi yung acceptance, hindi ko alam kung saan galing yun na parang gusto ko, laging gusto ko ng tao. So kapag may gusto sa akin yung tao, ay gusto na rin good, kita. You feel good. So sabi ko, plus the fact, I really like it. I mean, doing it, exploring about it, yung mga ganyan. Plus yung pag-inom talaga kasi ang time kong yun parang ang ganda mo kapag nakakainom ka at saka nakikipaglaban ka sa mga ang lakas kong uminom nun na talo ko yung mga lalaki nakikipagsabayan ako kasi nga it feels good. Plus talagang gusto ko lang siya. So talagang nasasarapan lang talaga ako. Eto, bago matuto ko mag-inom, sinong impluwensya? You wouldn't believe it. Sumulangit tawa, pero ang tatay ko ay manginginom at nagyoyosi. So medyo nakita ko siya at very... Na-curious ka dahil merong... Oo, at saka very open sa amin na every night ang dad ko merong isang shot at 2 beer. So yung alak at sigarilyo, very open sa amin. Hindi siya alien. Tapos syempre, I was working in an advertising agency. At during the 90s, that's the in. Tapos yung tapat ng office pa namin noon dati. Andun na yung mga... Diyan lang mismo. May mga bar na. 5 o'clock, happy hour. Pagdating ng 8, lasing na kami. Alam na, Tapos yung creative director ko ng time na yun, love ako. Jack. Kaya. At lagi ako nililibre. Sabi, Jack, let's go. Ay, sino ba naman ako para humindi?
So, nung mga time na yun, akala nyo yun na yung kasiyahan, Yes. happiness. Pero ngayon, na alam nyo na po yung totoo. Ano po sa inyo yung happiness talaga pala Ang ngayon? totoong happiness ay ang salita ng Diyos. Ang totoong happiness ay ang pagmamahal ng Diyos. Ang totoong happiness is to follow the Lord. Makipot ang daan, it's a narrow road na sinasabi. Pero it's up to you kung magiging masunurin ka na anak ng Diyos or babalik ka dun sa dati. Na, ang kipot ng narrow road So makipot yan. Pero kung gusto mong kumanan at kumaliwa, maaari din naman. Kaya lang hindi mo alam kung didiretso ka sa langit or doon. Kasi pag napasok ka nga lang, di ba, ang sakit. Imagine mo pa kung gaano ka sakit dun sa impyerno. Ayaw mo nun. Plus, you're very, very aware that the salvation is through the Lord. At alam mo, nilulook forward ko. Hindi naman sinasabi kong gusto ko nang mamatay, pero nilulook forward ko ang paradise. Nilulook forward ko to meet the Lord. Nilulook forward ko makita ang tatay ko doon, ang nanay ko, ang ate ko. So it's okay, It's really okay. Pero syempre, wag muna. Actually, nag-request ako sa Lord Lord, pengen naman 20 years after the diagnosis. At talagang 20 years. Bakit ka mo? Makikita ko yung apo ko niyan. Para maabutan pa. Makita mo na okay na siya. Correct. Ngayon po na isa na kayong inspiration sa iba. For sure. Syempre, pag may nakakausap kayo at naririnig yung story nyo, and like ngayon, marami nakakarinig, paano nyo po hinahandle yung araw-araw na struggle, na journey ninyo, hamon bilang nanay, bilang single mom? Yes. At saka alam mo, kami ng anak ko para kaming asot pusa. Alam mo, gano'n ang single mom lalo na't kung babae. So talagang meron. Alam mo, sa umaga, ang una kong ginagawa ay nagdadasal. Talagang pagmulat ng aking mata. Salamat Lord kasi ginising mo ko. So ibig sabihin, bibigyan mo ulit ako ng pagkakataon para maging mabuting tao. At bibigyan mo ako ng pagkakataon, Lord, kung paano ko i-spread yung word mo. So, pagdating naman ng ng mga araw, I have a team and I'd like as much as possible, I'd like to impart some goodness sa kanila. I'm known being generous kasi ang hilig ko daw manlibre. Pero actually, kaya naman ako nanlilibre kasi may pinoprovide ang Diyos. Kasi kung wala ko ipoprovide, kung wala pinoprovide ng Diyos, bakit ko naman sila ililibre? Sinishare mo lang din. Sinishare ko lang naman ang blessing. Pero, it's really like that. So, it's the whole day is really praising the Lord and giving thanks to the Lord. At saka talagang give back lang. At saka, I just wanted to be a better person. Always, laging yun ang aking intention, to be a better person. Pero yung time na, di ba, as a single mom, never ka bang tumibok ulit ang puso mo para maghanap? Alam mo, nakakatuwa yung tanong na yan. Kasi ang sabi nila, talaga, Jack, ang bata mo noon, 35. Kainitan yan, friend. Talagang pwedeng-pwede. But you know, I promise the Lord. At saka siguro dahil kota na ako before. Tsaka nagpa-flower arrangement pa Bakit wala na ang kasunod? Kasi I asked the Lord, Lord, ayusin mo ang buhay ko. I will give myself to you. Hindi ko na kailangan ng lalaki para mabuhay. Pero madami Hindi naman sa ang ganda ko May maaligid ka rin. Meron pa din. Natanggap ka as a single mom. Oo, at meron temptation. Kaya lang, nangako na ako sa Diyos Nangako ako na I will focus on my daughter and I will focus on the family. So, nawala at ipinagdasal ko ang kate ng katawan. Na sana wag mo maramdaman ulit. Hindi talaga. Ayaw mo na umulit. Kasi gusto mo yun At saka yun yung passion mo So, kailangan mo ipagdasal. So, ipinagdasal siya, Lord, tanggalin mo ang init ng katawan ko. Dahil hindi ko kailangan. Dati, makaganyan mo lang yung may may kuryente na. Oo. Pero ngayon, Lord, tanggalin mo ang init ng katawan ko upang ako'y makapagsilbi sa iyo. And true enough. Nangyari. I'm a virgin. Wow! Diba? Ano po yung naman sa anak ninyo? Syempre, hindi natin alam kung ano mga pwedeng mangyari. Meron po ba kayong mga heart-to-heart talk with your daughter na, balang araw, ganito yung gusto kong mangyari sa'yo or mga habilin? Meron po ba ganun? Meron na. Actually, nakakatawa nga kasi kasama na siya sa lahat. Si Bea ko. Kasi nung nag-adult na siya, nag-18 na siya, ang bangko, naka-NOR na. Ang
bahay, naka-end na rin. So talagang she's part of my life. At tapos wala akong biyaheng hindi siya kasama except kung palibre ng office. But all the time, kasama ko na si Bea. Plus, I really like my daughter. Pwede ba yun? I really like my daughter and I really love her. So, talagang umiikot yung buhay ko dahil sa anak ko. Nagpapasalamat kasi ako kasi bigay siya ng Diyos eh. She's my angel. Talagang bigay siya ng Diyos. So, yung usapan, nagsasabi na ako sa kanya. Although, madalas akong sinasabi ng anak ko, Mami, let's not talk about it. Lagi niyang kinakat. Kasi hindi daw niya maisip. So, let's not talk about it, Mom. Kasi minsan iiyak pa sa akin. Let's not talk about it, Mom. Kasi nalulungkot hindi daw niya tanggap. siya. Eh, syempre, natatakot Hindi pa siya ready. na. Tsaka bata pa siya kasi. Oo, and she likes being with me. Bakit ka mo? Eh, lahat ng gusto niya, nabibigay ko. Ayun. Kaya pala eh. Napakabait na mami naman. Oh, because nag-iisa lang naman siya. And I really Ibibigay love mo my lahat daughter. talaga. Well, sabi nga nila, spoiled daw yung anak ko. Hindi spoiled. I just like, kasi yung mga binibigay ko sa anak ko, ay gusto ko rin. Kasi, hindi rin naman kami madaming pera dati. So, medyo Confucius nga eh. Ay, hindi ko alam kung alam nyo yun, ha? Pero yung Confucius nga, pass on pa kami. Kasi ang dami kong ate. 4 kaming babae. So, sa ate ko, sa isang ate, sa ate ko, bago mapunta sa... So, puti na yung Confucius. Libat-libat na. Pasa-pasa. Oo. Kaya ang sabi ko, ay ako'y pag nagkaanak ko, anong gusto niya? Yung Barbie. Dati isa lang Barbie namin, malibo pa. Alam mo ba ang ibig sabihin ng malibo? Ano po yun? Naka-bathing suit lang. Wala siyang dress. Kaya. Kasi nga, yun lang ang mura. So, binili ko ang anak ko, 6 na Barbie. Buksan lahat yan. Wow. Lahat ng princess. Eh, ganun talaga. Para maranasan niya yung hindi ko naranasan. Yung anak niyo ngayon, gaano siya ngayon kalapit sa ating Panginoon? Nagdadasal siya, number 1. Importante sa akin yun. Number 2, nasasama ko siya sa mga praises ko. So, kapag nagpupunta kami sa... I'm a Catholic actually because my mom is a very devoted Catholic and I really like the devotion to our Mama Mary and all. Pero, open ako sa lahat. I mean, I go to the services of CCF, ng Victory. So, sinasama ko yung anak ko. So, ini-impart ko sa kanya na kailangan maging makadiyos siya. At importante din, kako, kapag siya'y magkaka-boyfriend, nag-split na sila ng boyfriend niyang matagal. Pero nitong magkakaroon kako siya ng boyfriend, dapat ay makadiyos din. Hindi ka naman mahigpit? Ay, hindi. Not at all. Kasi kapag naghigpit ka, lalong magluloko yan. Mawala eh. Oo. At saka yung bahay ko ay open na open sa barkada din niya. Mas mabuti nakikita bilang magulang, nakikita mo sa loob na ng bahay ninyo. Ang anak ko most of the time, may sleepover din siya, pero mas madami sa bahay ko kaysa siya. And I love cooking. So, pinagluluto ko sila. Napakabait naman talaga. Yeah. Ano po sa palagay nyo yung pinakamalaking believable na moment na feeling nyo ito talaga yung biyaya ng Diyos sa inyo? Actually, napakadami. Ang hirap isa-isahin eh. Pero yung believable talaga eh, ang bigyan niya ako ng anak. Yun talaga kasi yung treasure para sa inyo. Alam ko eh. I was diagnosed 92%. 3 reproductive challenges na medyo may kahirapan pero mo ang matres ng babae ay ganyan. Nakaganyan yun sa akin. May myoma. Tapos may endometriosis. So yung lining. So para makapenetrate ang spermatosa dyan, ay napakadaming harang. So ang ibig sabihin ay sadyang miracle yung anak ko. Yes, miracle. Miracle siya na binigay ng Diyos sa akin kasi ang sabi ng Diyos, babaguhin kita into a better person. So, at siya lang talaga yung makakagawa ng milagro eh. Ay, siya lang. Diba? Nabago lahat, pati yung pag-iinom nyo, nabawasan. Oh yes, right now, hindi ako umiinom. Since 2023. Hindi na rin ako nagsisigarilyo. Wow! Wala na kasi nga, nakakahiya naman sa Diyos. Biriin mong pinagagaling ako, tapos mag-yosi ako at mag-iinom ulit. Hindi ito sabi ng mga sa pamilya mo o anak mo, ikusa mo itong binago. Kasi pwede naman Actually, sabi ng ongko ko sa totoong buhay. Bawasan natin kung hindi mo kaya, pero yun ang pinagdasal ko din. Lord, huwag mo naman akong bigyan ng withdrawal Kasi since 18, I was smoking.
Huminto lang ako dahil nagkaroon ako ng anak, nabuntis ako. Ang So tagal medyo din. nahiya ako ng konti. So huminto ako. Tapos balik ka agad ako. So ang tagal-tagal ko nag-iossi. And then when cancer arrives, ibig sabihin nun, hinto ka. Dahil nakakahiya talaga Nakikipaglaban ka, tapos mag-iossi ka pa rin. So ang sabi ko, Lord, tanggalin mo huwag mo akong bigyan ng withdrawal. Kasi baka hindi ko makaya. Ay, walang-wala. Talagang parang dire-diretso lang. So talagang it's really the Lord who's working for us. So, Napakahusay. Sa ngayon po, ano po yung laman ng prayers ninyo? Ay, it's always thank you, Lord. Thank you sa araw-araw na binibigyan mo ko ng buhay. Thank you, Lord, sa araw-araw na ako'y ginigising mo. Number 1, para makapagsilbi sa'yo. Kasi ang number 1 sa puso natin is always the Lord. And then secondary na lang yung mga mahal mo sa buhay. Like yung anak mo, pamilya mo. And then I thank the Lord kasi binibigyan niya ako ng trabaho. Kasi yung trabaho can sustain the family. Ang pagtulong ko sa pamilya ko, ang pagtulong ko sa mga kaibigan ko, sa mga nangangailangan. At syempre, dun sa anak ko. So it's really thanking the Lord every day. Always thanking the Lord. Kasi lahat ng ito ay galing sa Kanya. Lahat ng ginagawa, ang ating talent, ang ating, like you guys, I mean, yung talent nyo dito bilang mga DJs, hindi naman yan galing sa kagalingan natin galing talaga sa Diyos yan. So lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. So that's my prayer all the time. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Ano naman po yung hiling nyo? May hinihiling pa ba kayo? Ay naku, nakakahiya naman kay Lord kung hihiling pa ako. Oo, mahiyain ako I'm Kung may shy pagkakataon. girl. I'm shy. Oo. Ay, syempre, ang gusto ko talaga ay humaba ang buhay pa. It's really humaba lang yung buhay. Hindi ko sinasabi sa Kanya na, Lord, tanggalin mo yung cancer ko, Hindi. Habaan lang niya yung buhay ko para makapagsilbi pa ako sa Kanya at makapagsilbi pa ako sa anak ko at sa mga mahal ko sa buhay. Ano naman po yung masasabi nyo sa ibang mga kagaya ninyo na dumaranas pa rin hanggang ngayon ng cancer? Yes. Kumbaga, anong maia-advise niyo po sa kanila? Okay, tayong mga cancer warrior, let's be faithful lang kay Lord. Talagang maging matibay ang ating paniniwala na ang buhay natin ay hiram. Galing yan sa Diyos. When it's time, it's time. So, wag tayong magagalit kung sakaling ang ating kasakitan ay walang kagamutan. May plano ang Diyos. Maaaring hindi tayo nandito sa earth o kaya sa buhay natin right now, ang kagandahan ng buhay, baka nasa kabilang buhay. And I guess, it's always the it's the paradise. We have to look forward to it. Oo, kasi ipinangako ng Diyos ang everlasting life. So kung tayo mamamatay ngayon, meron tayong buhay sa langit. At imagine mo kung gaano kaganda doon. I mean, I can't wait. Ayoko mamatay pero I can't wait to see that. Kasi yun ang pangako ng Diyos And when you say paradise, ano ba ang paradise? Kagandahan yan. Puro bulaklak, puro walang masakit, everything is... At masaya. At saka napakasarap siguro ng pagkain. So, imagine that. So, yun lang. Tsaka hindi ka talaga natatakot lumisan sa mundo kapag may nilulook forward ka and alam mo sa sarili mo na you serve God. Hindi ka matatakot pag may ganun Hindi. At saka alam mo, napakaganda talaga yung makilala mo ang mga tamang tao. Para i-guide ka, para hindi ka matakot. At para ka matakot sa Diyos. Kasi importante din dapat takot tayo sa Diyos. Yan. Ako, marami tayo natutunan kay Tita Jackie. Ay, thank you. Sa lahat, ang pinaka natutunan ko kay Miss Jackie yung yung maging matatag ka, matapang ka sa lahat. Ako naman ang tumatak Hindi porket lagi kang tondo, Iba naman yun. Iba yun. Oo. Pero sa sarili mo. Ako naman ang tumatak sa akin yung God will provide. Yes. Diba? The provision. Ibigay mo lang sa Kanya. Correct. Ipagdasal mo kung ano yung mga dapat mangyari. Even the nurses, the doctors, and the people around you. Ang nagturo sa akin yan si Tita Luchi. Doon sa amin sa not so small na group. Talaga ang sabi niya, ipagdasal mo ang lahat ng mga gusto mong tao. Yes. So, ayan. Ako, maraming salamat, Tita Jackie. Ang dami namin natutunan. Meron po kaming certificate para sa inyo. Ay, thank you. Ilalagay ko yan sa table ko. Yan. Tita Jackie, para sa pagbabahagi ng inyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Pinagkaloob ngayong ika-2 ng Oktubre taong 2025, 4 p.m. ng hapon.
ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North, Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat. Ay, thank you very much. Ay, ganda. Thank you. Para po Maraming sa salamat inyo. sa Ay, thank you, my pag-inspire. Ay, wait, there's more. And there's more. Yeah. Ayun. Ganda. Ayan. From MX3. Ang perfect. Ay, Ako, ayan. I'm Ayan. sure tuwang-tuwa ang kuya ko. Kasi masisharean ko siya. Nako. Bobby, pa gusto po kayong pasalamatan, lalo na yung mga kaibigan ninyo na nanonood niya. Oh yes. Number one, na talagang pasasalamat ko ang Panginoon. Maraming salamat, Lord, for giving me this opportunity to share my my devotion to you and to share the experiences I had and kung paano mo binago ang buhay ko. And of course, ang aking mga kasama sa Not So Small Group, ang aming tinayong Bible study group na araw-araw na may devotion kami. Bukas na bukas ang pintuan para kahit sino ay pwedeng mag-share ng blessing, ng iyak, ng experiences, and we talk about the Lord doon sa araw-araw. It's 12 o'clock to 12:30. So, and of course, the leaders of MX3, si Miss Gina, si Miss Myrna, they're very, very good friends. I love them dearly and I thank the Lord dahil pinakilala niya sa akin ang mga tao para maging kung sino ako man ngayon. At maging strength nyo din. Pinagkukunan nyo din ng lakas. Yes, diba? yes. At kapag time na ako'y nalulumbay, they're so one call away. Tama. Ako, maraming salamat, Miss Yes. Jackie. Thank you. Nako, at bitin ng oras, no? Ay, oo. Kaya nga eh. Ay, ang konti pa lang nang nakwento. Oo, di ba? Marami po eh. Pero Offer na lang yung iba. Oo, pag-uusapan namin. Oo. Maraming salamat po. Thank you. Ayan, mga pangga, isa na namang araw na nakakabilib na istorya. Gandang kara. Yes. Kaya sa mga pangga po natin, syempre sa programang ito, walang format ang success. Kanya-kanyang diskarte, walang formula. At syempre, kanya-kanyang tirada. Tuwing Huwebes po, mapapakinggan ninyo ang ekspresyon ng buhay na talagang mapapabilib ka. Hatid sa atin ng MX3, dito ako, Baby. At maraming salamat sa ngalan ng aking partner na nanganak na, si DJ Sheena. At nag-aalaga. At ito na ang partner ko ngayon muna, pangsamantala si Gandang Kara. Maraming salamat. Maraming salamat. At huwag Nagiging ka mawala. mabait tayo kapag Thursday. Yes. Alam mo yan. Diba? Napaka-prim and proper. Yes, tama. Bukas ulit tayo. Maraming salamat. Siyempre mga pangga, ito pa rin po ang same pero iba. We are number 1, 106.7 Energy FM. Pangga, huwag sabihing radyo. Sabihin mo!